beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you, December 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na personal reading, energy nyo lang talaga ang gusto makuha natin. All the details is nasa baba ng video na ito. This is sa general reading Kabayan Aris. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Napakaraming yung energy sa mundong ito ha, Aris ha. Kaya hindi ito basa-basa magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi ko energy ang nakuha nyo. Okay? Aris. Palagi kang may road. Yes, palagi kang may road. May ant ka, oh. Okay, we have the March. Uy, Aris, di ba, is March. Happy birthday. Yan. March is, hindi ko alam. Siguro, March is the, ano to, may mga memories ka. Siyempre, birthday mo din to. May mga memory siguro dito o may mga magaganap na something. Pero kung titingnan ko dito, parang ang lungkot ng dahon, ng bulaklak, di ba? Siguro, a sad memory ito, no? Kung nangyari na yan or mangyayari pa lang, ganyan. Baka naman din related sa iyo si March na hindi lang birthday mo, baka naman ano rin, kakilala mo, di ba? Birthday din. We have the ant, work, achievement, and success. Yeah, may mga sitwasyon daw na kailangan mong bigyan ng effort and hard work to achieve, to success. Kumbaga, ang sinasabi dito, di ba yung mga ant kasi is, bago pa dumating yung dilubyo. Dilubyo talaga at hindi ba bagyo? Mga typhoon something, di ba nag-iipon na sila na nag-iipon na sila, nag-a-advance thinking na sila na mag-ipon ng pagkain, gano'n. Sinasabi rin dito talaga, if you want to achieve or success sa buhay mo, is kailangan mo mag-advance thinking dito, sa nakikita ko dito. Kailangan mo na magtrabaho. Sabay ganun eh. Kung wala kang trabaho, gano'n. Kumbaga, kailangan mo na rin na mag-ipon. Yan, ipon ng pera, mag-give an effort sa mga bagay o idea na mga gusto mong gawin this time. Mag-think advantage ka, no? Sinasabi dyan. And syempre, sinasabi ito, increase in a material wealth or spiritual growth. Yan, nagkakaroon na sa inyo ng growth, sinasabi dito. Ang daming maganda, oh. Kakaroon na naman sa'yo ng growth or nagkakaroon ng mga situation na siguro there's an idea kung paano mo mapapalago ngayon yung pera mo, di ba? O kaya baka iba sa inyo is mapapasok na kayo sa trabaho o kaya may magbibigay sa inyo ng pera o kaya meron na kayong naiipon na pera o nag-iipon na kayo ng pera or you need, no? Sa nakita ko dito. Kasi may material, may increase daw ng material mo. Siguro may mga gagawin ka. Kasi di ba ang ants is marami tong nakapaligid, marami silang ant, di ba? Siguro is, ang nakikita ko rin dito siguro, haharap ka sa isang situation na maraming tao, ganyan. O kaya pinag-uusapan ka. Ganyan. Yan, may mga increase daw ng money. And also the bread, kumbaga, dito nga si period of prosperity and abundance. Meron daw parating talaga sa'yo, oh. May parating sa'yo na abundance, mga success and achievement this time. Congrats kung ano man ito, yan, no? Kung ano man yan na ikasasuccess mo, very good yan. Baka iba sa inyo hindi man dito this month, baka next year by March, di ba? Pero kung di siya na opportunity, kasi nakita ko kasi kay March, yung bulaklak niya, nalanta. Ibig sabihin, ngayon pa lang, kumilos na kayo kasi by March, baka kung ano mangyari. Di ba? Baka birthday niyo, wala kayong pera. Wala kang pera talaga, ate. Hindi, baka syempre, di ba? Kailangan niyo na mag-ipon dito. Naging yung aunt. Kailangan niyong bigyan ng hard work and effort yung mga bagay, yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay, o yung gusto mong mga success. Siguro nga, may mga ginagawa ka na matagal na, ganyan, sa iba sa inyo, baka meron kayong ginagawa na matagal na binibigay yun ng effort, and then this time is magkakaroon ka na ng bonuses, yan, o magkakaroon ka, you will receive ng mga increasing na yan. Baka may mga gagawin na rin kayo ng isang work o pagkakapirahan, ganyan. Ito na rin kasi si, this a period of prosperity and abundance, yan. Ito na daw yun. Dito natin lagay si, prosperity and abundance.
Also, oh my God, we have the mountain. You are on the road to success. Congrats! Kung ano man ito, mukhang eto na yan. Dahil ang dami mong success, ayan. Diba? May mga sitwasyon talaga na, kasi mahirap man siya, kasi ang dito siya, diba? Dito. Yung sa ibang aspeto ng buhay mo ha, sa ibang aspeto ng buhay mo, nasa tamang success ka dito. Yan, papunta ka daw sa success. Mahirap man tahakin yan, di ba? Kailangan daw na mag-give effort ka. So, iba dito baka makapag-deal kayo sa mga tao na mga bago. Meeting a stranger could be important. Yan, meron kayong mga mamimit na na ngayon na mga bagong tao, ganyan. Baka nga eto yun, di ba? Sasabi ko sa'yo na parang, basihan kasi is marami sila, di ba? Baka may mga mamimit ka na ng mga bagong tao na hindi mo kakilala, mga stranger. And then, baka itong mga tao na to is makakatulong sa'yo to give or to increase a money. Yan, sila yung makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng pera, ganyan, para mag-success ka sa mga gagawin mo this time, mga ganun. No? Congrats kung ano man ito. Lagay natin to dito. Kaya yan. Kaya kung ano man ito, kasi you are on the road to success, ibig sabihin, mas good din daw na makipagkilala ka sa mga stranger person. No? Kasi important din yun, kasi makakapagbigay ito ng kaalaman din sa'yo. Paano mo gagawin yung buhay mo o paano mo paplanuhin yung buhay mo. Yung pera mo, paano mo papalago, paano ka magkakatrabaho, paano ka kikita, mga ganun. Kung ano man yun. Alam mo naman din yung tama at mali, di ba? Tingnan natin. Energy ni Haris. Ba? You're in pain. Mayroong separation? Parang may nagtatapos separation. Anong nangyari? May nawala ba? There's something lost? Parang may namatay? Parang may may depression yung iba. Nalilito ka? Anong energy ni Aris? Please show me. 1 to 15 December, energy ni Aris. Please show me. Is the hangman. Oh my God. Paano ka naman magsasucess kung nakahang ka? Ano pong parating kay Aris? Parang wala kang ginagawa. Ano pong parating kay Aris? I hope wala may ginagawa. Titignan ko ako anong about saan si hangman. Marami kasing meaning yan eh. Parating sa'yo is the 9 of Wands. Universe, ano po ang dapat iwasan ni Aris? Ano dapat iwasan ni Aris? Ano po ang dapat iwasan ni Aris? Universe. Is the 2 of Pentacles. Das ano? Sa nakita ko sa'yo dito, marami ka raw gagawin this time. Na you need to fight for something dito, no? Masakit man o mahirap man ang pagdadaanan mo this time. Kailangan mo daw magkaroon ng mga plano, ganyan. We need to sacrifice din kasi minsan, no? We need to sacrifice din para makuha natin yung sun or yung success sa buhay natin, yung happiness in life, no? Sa nakita ko dito. Kailangan natin, when it comes din sa sarili mo, ganyan, kung nalilito ka, diba? We need to control and balance din yung mga bagay-bagay. Tingnan natin, bakit si hangman? Ang energy mo, bakit hangman ang energy ni Aris? About ano yan? Meron ka to gagawin. Wow! Mukhang wow, may gagawin ka nga. O, diba? Okay, in this 1 to 15 is mukhang you will become a center of attention ng mga tao. Talagang handito na talaga si Ruth. Kasi diba sayo ko sa'yo dito is may mga maraming tao ako nakikita. Ano pala yan? Langgam. Baka maraming langgam sa bahay nyo ha. Saka yung mga tinapay nyo medyo ibalot-balot yung baka langgamin at amagin. Okay.
mukha ngang marami kang ano, kasi parang you will become a center of attention or maano ka sa ano, sa isang situation na maraming tao. Siguro pagkakaperahan this time. Kasi nakikita ko ito when it comes to your work or may mga bagay ka daw na gagawin na bibigyan mo ng effort this time, yan, kasi may mga strategy or plano or aaksyonan ka this time, no, na ikinai-excite mo this time, no, na this is ano, a victory and success ako sa'yo dito. May mga mangyaganap daw sa'yo eh. Parang marami siyang tao sa nakikita ko dito. Hindi ko alam why. Baka yung tatrabahuhin mo this time, baka dito makilala yung mga stranger person, di ba? Dahil sa iba't ibang tao yung makakasalamuha mo. Yan. O kaya, andun yung parang ano eh, pabalik daw yung strength mo or yung confident mo this time kasi because of the gagawin mo. Parang mare-recognize ka o maraming makakakilala sa'yo this December, no, sa nakita ko dito. Maraming makakakilala sa'yo, recognize, ganyan. May mga goal ka na gagawin or you need mong gawin. Kasi ang nakikita ko tayo, this is a victory and success ako nakita. May mga gagawin ka raw. And then, may mga ma-achieve ka rin daw this time. You will give an effort sa isang bagay. Kasi ang nakikita ko dito, 1 to 15, ang nakikita ko sa'yo is, yes, the money is, if you give an effort, or trabaho man yan, o pagkakapera mo, if you give an effort, there's a victory and success. And also, sa inyo is, ang nakita ko dito is, meron kayong isang bagay na goal sa buhay mo, maaaring matagal mo na siyang ginagawa. Yun na nakita ko eh. Parang matagal mo nang ginagawa yung part na yun. And then, this time daw is, you will become a success. Para naman ganun kalaki ba ate? Oo. Kasi tingnan mo naman, puro success yan, di ba? We will become a success. Kung ito is pagkakaperahan, magiging victory and success to. Maaring manalo ka. May mananalo. May mananalo po. May mga celebration, mananalo. Also, parang hindi ko alam why, parang you will become a celebrity. Parang gano'n. Parang ang dami siguro makakilala sa'yo this time. Nakikita ko gano'n. Baka marami kang makikilala ng stranger talaga. Dito. Mga importanteng tao, ganyan. Baka may mga matataas na tao, or ikaw, hangaan ka nila. Mga gano'n part. Mga gano'n. Baka may pupuntahan ka na isang action or isang situation na manalo ka o kaya yun, basta ganun yun. Parang din yung pagsikat, no? Baka iba sa inyo isisikat kayo, pag-uusapan kayo, sa nakita ko dito. Yan, may mga winning kasi ako nakita, may mga recognition akong nakikita. May mga papuri din ako nakikita. Yan, may mga pupuri sa'yo, baka nga eto. Parang ang daming tao kasi ako nakita eh. Tingnan natin ang parating. May gagawin kang isang hard work. Bakit po 9 of Wands? Bakit po? About saan? Ano yan? Ano related nito? Related nito. Ayoko diretsuhin nito eh. The Wheel of Fortune. Okay. Ang parating sa iyo is a little bit of sadness kasi ang nakikita ko dito is parang hindi mo kayang i-text or kausapin yung tao na mahalaga sa iyo. Ganun. Parang gusto mo siyang kausapin or gusto mo siyang i-meet, no? Sa nakita ko dito, pero nakita ko sa iyo is a sadness. Nandito rin yung situation na nagkakaroon din ng blockage sa iba sa inyo para kayo is
magkaroon ng pagbabago sa buhay. Kumbaga, mag-renewal, ganyan. Kasi why? Parang nagkakaroon kayo ng option sa buhay nyo, no? Parang hindi ito yung sitwasyon na you want to renew yourself, pero hindi mo kayang i-accept yung bagay na pwedeng mawala sa'yo. Yun ang nakita ko. Bakit nasasad ka? Ibig sabihin, Leo. Bakit ba Leo na iisip ko? Sorry, Aris. Bakit Aris ang nakikita ko, kung nasaan ka man sa ngayon, wala doon yung puso mo? Promise. May promise pa si ate. Oo nga, wala yun. Kung nasaan ka man ngayon, yung puso mo wala doon. Kung sino yung kasama mo ngayon, wala doon yung puso mo. As in. As in. Sorry kung sino man yung kasama mo, pero yun yung nakita ko eh. Baka kung hindi ikaw to, hindi ikaw to. Yun lang yun. We have the two. Kasi ang nakita ko dito, yung handun yung lungkot, handun yung, you want to fight something, pero, hindi mo magawa. Nalilito ka. Kaya, handun yung yung deep one. Hindi ka masaya kung nasan ka ngayon. Two of Pentacles. Dapat may iwasan daw yan. Bakit po? Ano yan? Explain niyo po sa akin. Okay. Ang dapat mo daw iwasan is yung sitwasyon na nalokohin mo yung sarili mo or yung ibang tao. Ganyan. Yun daw ang kasi ang nakita ko, tsaka iwasan mo din daw yung malungkot. Ganyan. Iwasan mo daw yung kasi alam mo sa sarili mo kung ano yung katotohanan eh. Alam ko na alam mo kung ano yung katotohanan. No? Andito rin yung situation na napo-frustrate ka sa kung nasaan ka man ngayon. May frustration kasi ako nakikita sa'yo. May frustration ako nakikita sa'yo. I don't know why, kung may trabaho ka ba o wala ka lang talagang ipon this time. No, sa nakita ko ito. Kasi may tao kasi ako nakita dito na nakadikit siya sa isang tao because of the money. Yun na nakikita ko. Pero, handito rin yung panluloko at cheating. No? Either a cheating to a money, a cheating for a relationship, ganyan, ako nakita ko. And then also, nakikita ko dito na parang naghahanap ka ng solution o sinisiyasat mo din yung mga bagay-bagay na na sitwasyon sa buhay mo this time. Pero kasi andito ka sa sitwasyon na you want to withdraw something or kaya lang urong sulong ka, nagja-jungling ka, yan, handito na you want to retire for something, either to your relationship or sa sitwasyon mo, trabaho man yung sitwasyon mo na meron ka ngayon, sadness, frustration, ganyan, no? Kaso, ang nakita ko dito na nalilito ka. Ganyan. Parang ginagawa mo na nga lang, flexibility. Ganyan lang, parang binabalansin mo na lang yung sitwasyon mo ngayon kahit hindi ka na masaya. Alam mo yun? Kumbaga, you want to walk away or to escape or to let go yung isang bagay sa buhay mo. Ganyan. Kasi hindi ka na masaya. Alam mo yung meron ka ngayon na handito ka sa sitwasyon mo ngayon pero nararamdaman mo there's something missing. Ganun ang nakikita ko sa'yo. Parang may kulang sa'yo. Parang may kulang. Parang, bakit ganun? Meron naman ako. Okay naman. Pero bakit hindi ako masaya? Ganyan. Diba? Pinag-chichismisan ka rin daw. Sinasabi dito. Nagkakaroon ka ng isolation. Napuprostrate ka actually. Dumadating din yung, I don't know kung sino yung tao na to na they don't want to socialize or
a person who na parang gusto niya muna na papag-isa. Ganyan. May taong ganun. Ang nakikita ko sa dito is someone is obsessed. Sabihin ko ha, someone is obsessed. To money, ganyan. May tao na sarili niya lang iniisip niya, makasarili, sa Kim. May person din ako nakikita dito na ano ba to? May insecurity. Ganyan. May tao na masama ang ugali o masama ang espiritu. Ganyan. Danger person. Very disorganized. May tao na obsessed siya sa status. Ganyan. May tao na disloyal, chaos, ano siya sa material, ganyan. Hindi ko alam kung sino siya sa'yo. Baka ikaw or karelasyon mo, malapit sa puso mo, sino man siya. Ay, sorry naman. Tingnan natin. Tingnan natin ang iyong love. When it comes sa love po, kamusta ang love ni? Ano to? Kamusta po sa love? Alam mo, may musang ka, oh, patingin. Ano ba namin yan, anak? Bata ka talaga. Kamusta po sa love si Aris? Nagkana. Hello, Aris. May musang po ako eh. Sorry, ha. Bibi niya. Mabana. Tandaan nyo, love isa lahat. Sarili mo, anak mo, pamilya mo, asawa mo, kaibigan mo, na. Kamusta po sa love si Aris? 1 to 15. The Hermit. Oh my God. Universe, ano pong advice nyo kay Aris? Bakit naman Hermit ang love nito? Ano po yan? What do you mean? What do you mean? About? Anong ano niya? Anong ano niya? Okay. When it comes to a love, nandito ka sa sitwasyon mo na talagang, teka lang, we have the Earth in Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. We have the Fire in Sagittarius. Yan, puro fire to. Fire and Earth in Virgo, tsaka Pisces, Cancer, and Scorpio. Okay. Andito kasi sa sitwasyon mo na iniisip mo yung mga bagay-bagay, mga solutions, ganyan. No, may mga iniisip ka. Nagkakaroon sa'yo ng enlightenment, no? Kumbaga, nandito yung sitwasyon na kinikim-kim mo na lang din yung sarili mo o yung nararamdaman mo this time because of the promises or because of sa meron ka sa ngayon na family, ganyan, o yung mga pangako, no? Sa nakita ko dito. Parang ayaw mo rin na bumuwag. Di ba pagka, di ba, kinasal ka, for better, for worse, till death do us part. Ganun din sa relationship. Hindi man kayo kasal, pero dun sa relationship, no? Ganun din, di ba, yung mga pangakuan, di ba? Parang handun kasi sa sitwasyon mo na you're thinking about dito sa sitwasyon na to, kung ano yung dapat solusyon, ganyan. Kung yung mga situation na nalilito ka. Hindi mo kasi alam gagawin mo. Kaya medyo paiba-iba yung isip mo, nalilito ka. You want to fight something because nagkakaroon ka ng enlightenment. No? Hando na lang yung sitwasyon na minsan gusto mo lang din muna magpag-isa para mag-isip-isip. Ganyan. May mga gusto ka kasing i-withdraw or i-retire. Naghanap ka maari ng katotohanan sa mga bagay na gusto mong gawin talaga in life. Ganyan. Pero hindi ko nakikita yung movement mo, no? Sa nakita ko ngayon kasi siguro nga may family ka or may karelasyon ka this time. Saka handun din yung pangako. At alam ko na ayaw mo rin bumuwag sa pangako na yon, no? Sa nakita ko. Pero nagkakaroon siya ng enlightenment this time. Hindi ko lang alam kung ang enlightenment na to is you want to withdraw or to let go yung situation na gusto mong ipaglaban, no? Pero
Kaso nakita ko may harang. May harang, oo, may harang. Kasi nandito ka sa ano, pagkalito eh. Pabago-bago kasi isip mo eh. Kaya nandito ka na lang sa sitwasyon mo na ano, kinikimkim mo lang yung mga bagay na yun. Ini-imagine mo na lang siguro, ini-illusion mo na lang siguro yung mga bagay na yun. O nag-iisip ka pa ng isang sitwasyon o katotohanan. Kung ano yung dapat mong gawin, ano dapat na solusyon, dapat ba, hindi ba dapat, ganyan. O dapat ko na bang i-let go, yung mga ganun. Ano lang dapat ko i-let go, yung ngayon ko, o yung nakaraan, o yung meron sa iba, ganyan. Ace of Cups. Bakit po? Bakit po? Okay, ang advice sa'yo is kailangan mo daw ngayon na magpakatotoo, no? Advice sa'yo is huwag kang ma-drain, syempre mahalin mo yung sarili mo. Start a new beginning, kumbaga, huwag mo panghinayang yung mga bagay na pwedeng mawala o maalis o nawala man o kaya yung mga sitwasyon na pwedeng matapon this time. Huwag ka daw gaganon. Huwag ka daw ganon. It's time daw na i-accept mo. Kailangan dito is acceptance. Kailangan dito is pagkaroon ka ng recovery or kailangan mo magkaroon ng peace this time. Sinasabi to, oo, alam niya na marami kang gustong wish na mangyari sa buhay mo. Kaso nagsha-shatter, nagkakaroon ng mga dissatisfaction. Siyempre, sinasabi dito, hindi ka nagiging masaya kasi hindi mo na-fulfill yung mga wish come true mo. Ganyan. And, ang sinasabi dito, try to fix mo muna yung sarili mo. Or try to fix muna yung mga bagay na dapat i-fix ngayon na meron ka, no? Bago ka mag-move on, ganyan. No, kasi nakita ko dito, walang move on. Wala talaga move on. Kasi, andito ka sa ano eh, parang mga uncontrol yung nangyayari sa'yo. No, maaari nagkakaroon ng mga pag-aaway sa iba, sa inyo, sa karelasyon mo mayan, o sa ibang tao, ganyan. O magulo lang talaga isip mo, ganyan. Kumbaga, dito yung kasi yung sadness mo. No, kasi hindi na unfulfill yung mga gusto mong gawin this time. Kumbaga, ang lungkot ng energy mo, no, ang lungkot, huwag kang malungkot. I-fix mo daw yung sarili mo. Mas mag-focus ka to start a new beginning in your life. Mas more kang kumonek sa sarili mo muna for a while. For a while. Oo, kasi ngayon kasi is ano kaya ang daming frustration or ang daming negativity or ang daming bad news na nangyari sa iyo. Ang daming mga nanghihinayang ka kasi actually yung mga mawawala sa iyo, nanghihinayang ka. Dun ka kasi nakapokus na baka mawala, ganyan. Nagkaka-doubt ka talaga, no? Nagsisisi ka na baka siguro ayaw mo pagsisihan yung mga mawawala sa'yo, ganyan. Kaya, sa ngayon is you try to fix something ang meron ka sa ngayon kasi ayaw mo mawala yung meron ka sa ngayon. Siguro is time na para magpakatotoo ka sa sarili mo. Ganyan. May blockage talaga sa'yo. Ang nakikita ko dito. Kasi hindi ko makita makapag-make a new beginning ka sa ngayon eh. Kumbaga, nakokontrol ka ng sitwasyon po na meron ka ngayon. Or may tao na nagkokontrol sa'yo. No? Ganyan. Kumbaga, dito yung hindi ka marunong magpasya or hindi ka makapagpasya this time. Ganun. Parang hindi ko alam kung ikaw or someone is leading you. May nagli-lead ba sa'yo? Or nakokontrol ka lang ng pangyayari o sitwasyon mo na meron ka ngayon. Ganun nakikita ko. Kasi hindi ka makapag-desisyon eh. Mahalin mo muna yung sarili mo this time. Para makita mo rin yung halaga ng sarili mo, halaga ng mga nasa paligid mo, ganyan. Arigatou namaste, God bless.